quarterfinals, and even before the ball is being thrown up for the jump ball, physicality right away being dictated by Mapua. Let's go! Alam mong importante both teams ito dahil pagsimula pa lang, hindi pa nag-tip off, nakikita mo nagkikis-kisan niya agad eh. Exactly. And both teams, Boa, nakita natin na one shot, one rebound. Yun yung tema nila as we see. Right away, post-action, binama agad ni Sean umali sa ilalim. Yun naman yung kagandahan dito kay Sean. Kahit na i-single coverage mo to, i-double mo to, marunong kasi siyang pumasa eh. He's a threat sa loob, lalo pagka ganyang sobrang baba na niyan. Kailangan mo siyang itulak sa labas. Tsaka ang galing niyang conserve ng space. Yup. Tsaka maganda yung footwork talaga. Yes sir, isa pa yun. Isa pa. Threat pumasa, maganda yung footwork. So antabayan na natin kung pagpapatuloy ni Sean O'Malley ang kanyang magandang laro. Pero natawagan ng foul ang Benil on the succeeding play as we see JC Rec knocking down that three. Ayun naman yung kailangan mo. If they're running a box in one against your team, kailangan mo makashoot sa labas para magtao-tao yan. They're doing a box in one against Clint Escamis. That's how important this guy is. Yep. Kailangan mong huwag pahawakin ng bola to. Kaso rito nakakuha ng agaw si Clint. Escamis nagmamadali. Bagsak ng bola. Ivan Lazarte. Right on the bat. Pinag-uusapan natin si Clint Escamis. Nakakuha ng steal doon. Alam mo, i-atake na niya diretso pero in-involve niya yung teammate niya. Ito ngayon si Chomel Ancheta nagmamadali. Binabagabag ni Ivan Lazarte. Pasa kay Sean O'Malley. Didiskarte. Sinukat ang tres. Mintes. Escamis para sa rebound. Isa sa mga strengths ni Clint dito, yung pag-rebound tapos napupush niya agad. Susubok mula sa labas. Wala. Tapikan, nakuha ni Ancheta. Ancheta nagmamadali. Pasa sa corner. Celis para sa tres. Sobra. Palitan tayo ng mga wild na tira. Pass back ni Tura. Wala. Niluwanan rin yung kanyang layup. Ito yung setup ng Benil ng kanilang opensa. Tony Inot. Single ball screen. One-on-one sa ilalim. O'Malley. At natawagan ng traveling. And with that infraction, pasa muna natin kay Gleisel for an update. Salamat, Coach Hammer. Coach Randy Alcantara says that their backs might be against the wall, pero ngayong araw, they are committed to defying all odds. Kwento nga niya sa akin kanina, ang importante ngayong araw ay kung sino ang mas gustong manalo. He added that control will be their main weapon. Aggressiveness with control, discipline, and controlled emotions. And lastly, control in the battle of the boards. Dagdag niya ay hindi sila pwedeng magpabaya because today it is all about being able to sacrifice their bodies to force more possessions. Coach Hammer and Bo? Maraming salamat, Gleisel. And controlling the boards. Yes, sir. Winning championships, you dictate rebounding as we see this three-pointer by JC Recto. Bo, when you won a championship and then say you were the #1 rebounding team that season. Because of Gabby Espinas. And because of you. Tsaka si Solis. Si Solis, malalaki yung mga picks Garrido. ninyo. Ganun ka-importante, no, Bo? Kasi nakokontrol mo yung possessions. Oo, kasi nga, pag mas marami ang rebound mo, ibig sabihin, mas marami kang chances to go on offense, to go on fast break, to go putbacks. So, yung ganun ka-importante yung rebounding. Kumbaga, pag lumamang ka sa rebounding, 70-80% of the time, pwede ka manalo eh. Yep, and these two teams are #2 and #3 respectively when it comes to rebounding. 45.5 boards para sa Mapua. That's good for #2. And a shade behind itong Benil Blazers with 45.2. Pag tinignan mo naman itong Mapua, they're undersized. Kung i-compare mo dito sa CSB who has Aling Liwag, Sean O'Malley, pero meron din silang bigs dito with De Los Reyes and yung Gulapa, pero hindi sila ganun ginagamit ni Coach Randy. Pero kahit na maliliit to, they're really active on the boards. Yep. Gang rebounding. Yes. Talaga eh, kukumpul-kumpul sila dyan sa ilalim, di ka nila pababayaan makakuha ng bola. So then, that was a foul on the penetration by Jomel Ancheta, and he is given the continuation right here of the Hezi, going inside, taking the contact, and just finishing with that off-foot layup. Pagka nag-gather na yung bola na yun, and you hear a whistle, the only thing that you need to do is take the shot. Even if you miss it, it's a two free throws pa rin naman. Ang kagandahan pa doon. Medyo tingnan natin kung i-review dito kino-correct ng ating referee.
Kasi If it's- dahil merong deceleration, medyo Yes, bumagal. oo. Naghesi pa siya. Parang naghesi pa si Ancheta eh. Pero mukhang warning ba? Tingnan natin kung I don't know. anong tawag dito nating officials, ha? Muli, bumabati tayo ng magandang araw sa lahat na nakatutok sa atin sa GTV, sa Heart of Asia, sa social media platforms natin. Ito yung klase ng game na huwag kang kukurap, huwag kang tutulog-tulog. Oo. Dahil isang snap ng daliri ng finger dito, baka ma-miss mo yung exciting na mangyayari. Oo, tsaka ito, lagi tayong papunta dun sa exciting part. Oo, lagi yun. ganun. Oo. Kasi Yun ngayon, naman yung lagi natin inaabangan. tsaka ang kagandahan dito, wala kang tulak kabigin mo, Mapua, back against the wall. Yes. They need to win. They're a champion team. Ngayon masusubukan. Defend the throne. Yeah, oo. Isa pa yun. Kumbaga, nakasalala yung pagiging champion mo in today's ball game. Kung talagang matibay ka, kung hanggang doon lang ang aabuti mo sa season 101. Kaya naman ito, talaga namang walang madaling pasa, walang madaling It's either they hold you, sinusubukan nila kung hanggang saan yung limitation ng ating mga referee, kung hanggang saan tatawag. Pero dapat hawak tayo kay Jesus, wag sa kalaban. Tatawagan tayo ng foul niyan. Yun ang nangyari. Ang daming off-ball fouls ng Binilda. But they've been rattling the offense of the Mapua Cardinals. They've been trying to dislodge. Talagang binabump din nila. Kasi alam natin na ang Mapua, physical na team. Physical din, oo. Physical din. Kaya sinusubukan nila. Kaya bagay na bagay ka talaga eh. Pag makuha yung may laban. Rebound dito, offensive rebound by Lazarte. Tapikan ng bola. Natanganan dito ni Inot. Naipasa kay Ancheta. Ancheta nagmamadali. Celis, crossover. Ididiin sa dibdib. And he gets 2 free throws on that attack. Maganda na yung position nito ni Recto. Kaya lang, nakita mo yung kamay niya. Hinatak niya pa itong si Celis. Maganda na yung position niya eh. He was there, pero pag tinignan mo yung left hand niya, hinatak sa likod. Yun yung nakita ng ating referee. At matalas na matalas sa mga mata nating officials, especially using that offhand. Pero yung Actually physicality, doon, pinababayaan physicality nila. okay eh. Okay eh. Pero pag gumamit ka ng illegal na kamay, doon sila usually tumatawag. Brad, mahirap din kasi pagka nababangga ka na eh. Pag Mapapasin mo, protektahan mo rin yung sarili mo eh. Pag masakit na gagamit ka na ng pinagbabawal na technique. Ayan. Naalala ko pa eh. Pagka kayo ni Gabi kasi, Brad eh. Alam mo naman yung role ko, yun lang gagawin ko eh. 4 fouls, ready ka na dyan ha. But again, going back to the action ha. Missed 2 free throws for Rafi Celis. Ito ngayon ang Mapua. Kick out. Igliane. Swings it to Nitura. Nitura trying to go downhill. Passes it on the post kay Recto. Trying to fade away. But good defense by Morales. Ganda ng anticipation ng Morales doon. Kala niya, libre na itong si JC Recto, pero inabot. Ayun na naman yung sinasabi natin, gang rebound nitong Mapua, tapos ratrata na. Tsaka pipitasin nila sa taas. Yun, oo. Yan Hindi yung box out muna na bumabagsak na. Makikita mo talaga may tumatalo na mataas. Oh, yun lang. Yun lang. That's the second foul of Clint Scamis dito sa first quarter. Yun naman ang magiging problema mo ngayon. Oo, dahil medyo mababaw yung rotation nila. Yes, sir. As you go through the playoffs, ganoon naman talaga iiksian mo. But caught with his hands on the cookie jar. Yun naman ang kailangan matutunan ni Clint. How important he is dito sa Mapua. You know how to foul. Kailangan gamitin. And highly physical first quarter. Timeout muna tayo. Low scoring, 6-5. Lamang ang Mapua ng isa. Alright, our management committee, always present, Dr. Lorenzo.
endured the heartbreak yesterday against the Oo. Jerry Heavy Bombers, but nothing to be ashamed of. Ang EAC Generals, katabi niya dyan. Sitting pretty, Sir Frank Lucy. Kaya naman ito, bukas naman maglalaro yung Yan, kanyang team. uy, buti nabanggit mo ha. Bukas, may game po ang NCAA. Ganyan katikdikan ng laban. Oo. Hindi kami Yes. nagpapahinga, dire-diretso, bro. Usually, walang Thursday. Oo, pero Nagpunan dahil- ako sa schedule, may Dahil Thursday. playoffs na. Tsaka, brad ha, bright lights, MOA. Oo nga eh. MOA. Oo nga eh. So bukas, yung mga number 1 seeds. You will expect a big crowd kasi MOA, tapos malapit yung Oo, perpetual. exactly. Malapit yung perpetual. Bulto-bulto. Dadayuhin. Bulto-bulto yan. Oo, dadayuhin yan. Alright, back in action tayo ngayon. Hawak ng binildang bola. Post entry. An errant pass which has been a problem by the squad of Coach Charles Chu. They are the number 1 team when it comes to turning the ball over. They throw the ball away almost 18 times a game. Ayun lang. Yun naman yung kailangan mong iwasan. No? Masama rin ng ano eh, yung ano ng pasa ni Tony Inot papunta kay Sean O'Malley. Yep. Angle, no? Yung Oo, post yung entry ng angle ng Angle. pasa. Good read on the back Ayun door. naman. Cyril Gonzalez. Meron pang loose ball foul dito si Concepcion. Oh, tignan natin yung nangyari ha. Off this backdoor, pag lay up, di natin makikita masyado. Wala masyado. Oo, Sa yung baba. angle dun. Parang tinulak si Allen Liwag. Going off a rebound. Ay, ayun yun. Tinulak na. Pero minimal contact, pero na-dislodge si Allen Liwag eh. Pero minimal tolerance din tayo ngayon. Yun na nga eh. Oo, yun na nga. Kaya po ready ka dyan ha. Baka matawagan tayong dalawa. Medyo maglayo tayo ng konti. Alright, hawak ngayon ng binil. Allen Liwag with a heavily supported left shoulder. Nanatamo niya yan ha in their game against Mapua. At inatay natin yung double big action. Yes, sir. Pinagsabay dito si Sean O'Malley at saka si Oo. Allen Liwag. And nung pinagsabay mo, positive agad naging outcome. Offensive rebound agad. Nakuha ni Umali. Kahit na hindi makuha ni Sean, naandun si Allen Liwag. Pero yun nga, sa tindi ng physicality na gusto ng Mapua, makuha ni Sean, kinuyog agad, 3 agad. Dahil alam nilang disadvantage eh. Oo, Disadvantage sila eh, between these two bigs. Kasi tayo, Bo, when we got used to, we grew up in the NCAA, na double big talaga. Oo, Ikaw, usually. si Gabi. Tapos yung pamalit, even Ian Garrido was a 4-3-4 guy na Yes, kumaka-crash boards. oo. Even si Robbie Sands, Solis. ganun, Oo, Joel si Solis. Robert, ganon. And traditionally, lahat ng mga schools, even Baste was like that, Oo. tagging double big. Ngayon, medyo lumiit na lang. Kaya parang nagugulat pag Nagugulat. merong Liwag at saka Sean Yes. O'Malley na biglang nagsasabay. Tsaka pag tinignan mo, talagang sila yung legit na bigs. Na Oo. pagdating ng pro, hindi alanganing power forward na pwede mong ilagay sa 3 position. Itong dalawang to, pwedeng 4 and 5 talaga. At saka ang mahirap doon, sanay tayo matatangkad lang. Ito mananatangkad Oo. sa saan lalapan. Tsaka yung skills nitong dalawang to, medyo exceptional. Saka complementary, no? Na Yes, pyesa. sir. Hindi Yes, sila parehas na parehas. Ayun Pero ang problema rito, si Sai Gonzalez with that jump shot. Kaya naman, pag binigyan mo ng kahit nakatiting na puwang na yan, hindi mahihiyang itira yan. Lalo na yung mga perimeter na yan. Liwag going for that downhill. Kick out. Ian Torres mula sa kanto. Scramble. Concepcion with the board. Nakuha na ni Concepcion si ng rebound doon. Dinire-diretso, wala nang pinasahan. Ganun ka walang takot itong Concepcion. Kinuhanan ng rebound si ito yung pull-up ni Gonzalez sa may free throws. Kahit na nandun yung kamay ni Allen Liwag. Doesn't matter. Kumpiyansa. Yes, sir. Pero dito pag tinignan mo yung second 5 nung binil, Malalim pa rin. lalim. Tingnan mo, off the bench, itong si Justin Sanchez. Brad, alam ko, pumapasok ko rin dati na Hekasi. Parang Maria Cristina Pauls, Brad. Paborito ko yan. Ang lalim. Tuloy-tuloy, pare. Tuloy-tuloy. Ang Tuloy-tuloy, lalim ng rotation na to na hanggang yung third 5, quality. Yes, sir. Ang kaibahan lang championship pedigree na. Yung Oo. Mapua. Yun naman yung pinangahawakan ng Mapua ngayon. Pero itong binil din, hinug na, nakailang bridesmaid na to. Oo. Nakailan Ito na yung last year's natin. Oo, Finals rematch. natin. Maaga silang nagtagpo dito sa Season 101 dahil sa quarters pa lang nagkatapat na silang dalawa. Brad, pinagtagpo. Kahit saan man lumusot, tinadhana talaga na mag-match up sila dito.
Agaw rito ngayon ng Mapua. Cuenco sa pasap. Supalpal ang inabot. Pero nandoon pa rin. Ayan na naman. Gang rebounding. 4 na nakadilaw. Nakikipagdambulan sa loob. And on that scramble, last touch will be on Gonzalez. Good block by Sean O'Malley. Ito yung last touch na tumama sa paa ni Gonzalez. Tumama sa paa. So Torres ngayon, inilalatag ang kanilang opensa. Sanchez. Pasa pabalik kay Torres. Gumamit ang malaking ball screen kay O'Malley. Good defense by Mapua. But another foul given up by the Cardinals na might be cause for pause mo dahil marami na silang binigay na foul dito sa ating first quarter pa lang. Pag tinignan mo, 4 minutes pang natitira sa ano natin, parehong penalty na ito. That's how physical this ball game is. Kaya lang, sa sobra ng physicality natin, medyo napapadalas ang tawag ng ating mga referees. Mukhang tinadhana talaga tayong magkasama ngayong kapatid. Tinadhana. Wala tayo. Talagang parang yung ganitong laro. Ito yung, Pang ano tayo? Pang pisikalan talaga. Ano yun? This is the NCAA brand of basketball. Yes, sir. Kaya nakikita natin yung mga attackers, yung mga bigs. Kailangan ididiin mo talaga as there's a replacement free throw here. Kasi pag medyo lilembot-lembot yung mga atake mo, hindi pipituhan. Hindi na. Ganyan din ba, Bo, sa international competition? Kasi you have Mas numerous tours of duty with our national team. Sa tingin ko, mas physical. Tsaka doon kasi, you don't know who's the referees are. Hindi mo alam kung makapal ang itatawag ngayon, manipis mamaya. Hindi mo alam eh. Hindi mo sila ano eh. Tsaka ang hirap magreklamo, technical agad doon eh. Bumulong ka na lang. Bumulong ka na lang. Samantala, ito na naman yung dire-diretsong atake ng Mapua. Kita na natin agad yung game plan ng magkabilang koponan. Ang pinil, dali natin sa poste. Mas malalaki tayo. Ang Mapua naman, rat-ratin natin. Pangalawa ng atake na ito ni Concepcion. Kanina against Alin Liwag. Ngayon naman against Sean O'Malley. Yun naman yung hindi ko ano kay Alin Liwag. Kasi pinipressure na rin ito si Yam. Alam mong mas mabilis sa'yo, may iwan ka talaga. Yun yung magiging burden naman ngayon nung help side defender mo. Pag nakita mo ang help side defender mo is mas mababa sa'yo, you have the momentum. The only thing you need to do is talagang go hard. Yun yung dalawang ginawa ni Concepcion. Ang mahirap pa dyan, pagka ikaw yung tutulong, pag tumulong ka, iikot ka yung parang trumpo eh. Yun na yun. Lahat ngayon mag-rotate, doon nagkakaroon ng breakdown. Pero kitang-kita natin yung game plan dito ni Coach Randy Alcantara na talagang atakihin. Magaling kayo dumipensa half court, taratratin namin kayo. Pangalawang free throw ni Concepcion, 2 out of 2 sa trip na to. Si Yam Concepcion at matiin na depensa agad na sasalubong dito sa Pinion Blazers. Jake Gaspay ngayon, pinasok na maganda ang inilalaro ni Gaspay. Gaspay, atake. Ayun naman. Speaking of maganda ang nilalaro, pinakataan agad tayo. Pagpasok na pagpasok, he is being hounded by Sapasa, pero doesn't matter. Tuloy-tuloy lang. Brad, kailangan pala ikaw yung makasama ko. Parang si Ian nga, no? Parang ganito. Awkward gumalaw, pero madiin. Tas athletic. Tama, nahihahanap ako ng comparison para kay Jake Gaspay eh. Kasi 4 na kinonvert. Samantala, kakapasok lang, Drex de los Reyes. Napachacha. Ang tingkat kasi ng sapatos. Nakita na referee yung footwork. Ito yung Gaspay na hindi mo alam kung paano siya tatalon, tsaka kung paano siya finish, pero athletic, kaya kang buhatin. Tsaka kaya niya talaga dahil nga sa taas tumalon, kahit si De Los Reyes, walang nagawa dun eh. Tsaka Brad, MVP yan na NCRA. Kaya dalawang beses nag-champion na rin yan with the ICC Blue Hawks. So, alam mo na meron at meron. Samantala, familiarity with Sanchez and Inot, joint at the hip. Parang magkapatid yan, dalawang yan. And good backdoor there by Sanchez. Taking the contact and getting free throws. Yan, Brad, kung late registered yan, nandun sa likod yung paperman ng birth certificate yan eh. At si Coach Manu kanina kakwentuhan ko eh. Yan yung tatay-tatayan nila. First part of the staff din ni Coach Charles Chu. Magkapatid yan mula high school talagang. And how about the improvement of Justin Sanchez? Malaking bagay. Lalo na dito sa season 101 natin. At one time, he was the #1 scorer sa NCAA. Medyo nagkaroon ng, dahil naging balance yung offense nila. Bumaba yung offense nito ni Justin Sanchez. But of course, Justin Sanchez is still Justin Sanchez. You can still rely on him any given time.
Yun nga yung malaking improvement dito kay Oo. Justin. Yung reliability Yes. pagdating sa endgame. Babalikan natin ang ating aksyon na ibaba na ng ang lamang dito ng Mapua 14-12. Of course, part of the management committee, somebody who is very happy. Extended season, Dr. Alan Paulaico. Kuya Alan, right there. One of our long-standing members of the management committee, Coach Dax Castellano of the College of St. Benilde Blazers. Of course, Doc Alan is part of the LP Pirates. And Attorney Jonas Capuchan of the San Beda Red Lions, San Beda University. Management committee representative din. Enjoying the action. Here comes Mapua off the timeout. Trying to attack Allen Liwag is JC Recto. Hindi mo magagawa kay Allen Liwag yung ganyang harapan na pull-up or floater. Aabutin ka ni Allen. Okay, si Sai Gonzalez. Atake. Finger roll. Wala. Rebound dito ng Benilde. And an offensive foul here on Allen Liwag. Bo, pumikap yung physicality talaga ng Mapua. Yes, sir. 2 of our reigning MVPs. Parehong tig-dalawa ng foul. Allen Liwag at saka itong si... Ang pinweluhan. May puwelo kasi. Kung normal na bangga lang, might be a let go, pero may may shove off eh. Yung forearm yung tinawagan. Yes. So palit ng tao dito. Sanchez will play that small forward along with Gaspay and Morales. Smaller lineup for Benilde. Pero hindi mo rin masasabing small dahil on average 6'4" yung tatlong yan. Pihit. Ayun Tex naman. Reyes. If he is that deep, wala ka na magagawa. You only need to challenge him. If he makes it, he makes it. Dahil pag hinataw mo yan, possible magka-foul pa. Mintes ang pihit ni Justin Sanchez. Scramble, nakuha dito ngayon. Cuenco, nagmamadali. Ididiin, Cuenco, pasabit. At meron ngang sumabit. Matulis na matulis. Bagong tasa yung tari ni Sai Cuenco. Ito yung rebound ni Drex de los Reyes. Kahit dalawa yung defender. Umel pa si Sanchez. Hook shot. Pwede. Pwede. Kasi pag marami kang tato, dapat gano'n ka talaga kumuha ng rebound. Siyempre, Brad. Kung ganyan kung barako ka maglaro dapat eh. Tsaka ganyan kakalapad. Ayun. Sabi ko sa'yo eh. Bagong tasa, Brad. Tusok yung tari. Kita talaga natin dalawa. Pero yun nga, yung initiating that contact. Hindi naman siya yung, alam mo yung sadya. Oo. Alam mo yun, nililet go yung ganong klase ng physicality dahil alam mo, this is the quarterfinals. This is not an elimination game. Kaya possible na i-let go ng referees natin yun. Nakazona ang Mapua ngayon. Bigla silang bumagsak dito to 2-3. Ito rin yung ginawa nila nung humabol sila dun sa malaking lamang ng Benilde when we played at our old stomping ground sa Rizal Memorial. Tumaas na sa 6 ang lamang na Mapua dito. Yung pa rin, yung running game na ginagawa ng Mapua, doon pa rin sila. Pagka nakakuha ng bola, go lang ng go. Number 1 fast-breaking team natin yan, ang Mapua Cardinals. They're one of the toughest rebounding teams and they are one of the fastest fast-breaking teams. If not, they're the fastest. They're the number 1 fast-breaking team. Number 2, check that. Natapik na eh. Pero napunta pa rin kay Gonzales. Eto, labas muna si Gonzales. Balik si Clint Scamis. Susugal mo ba yun? To, ha? Dalawang foul. Yun yung, ano naman, how mature Clint Scamis is. Na hindi siya mag-commit na pangatlong foul niya. Ito naman ang isang sa magiging problema mo. You were trailing and then you were missing free throws.
Yan ang pinakaayaw mo as a coach. Yun naman, oo. Lalo na playoffs, Yes. importante yan. Kasi kahapon, ang daming minintis ng EAC when I did the second game. Tapos, 4 na puntos lang yung lamang. Yun ang masakit. Oo, double Yun ang digit yung masakit. minintis Oo. nilang free throws yesterday. So, natabayanan natin. Kasi Tsaka- sigurado kasama sa kwento yan. Yes, sir. Lalo na rito sa quarterfinals. Hindi wala tayong masyadong nakikitang laro sa quarterfinals na tambakan. Usually close game. 3, 4 points, the biggest. Sa Kaya pasak. Susubok mula sa 3. Mintes. Ayun naman si De Los Reyes. Ayun naman. Yun yung sinasabi na height is might. Yan. Para dito kay De Los Reyes against Gaspay, who's tall, but not as tall as De Los Reyes and not as big as De Los Reyes. Wala na siyang nagawa doon. Tsaka hindi lang siyang malaki, Brad. Mahaba din, ano? Ang haba nung galamay niya. Tsaka yun nga, mahaba na, matangkad pa, ang lapad pa, Brad. Pag to natutukan, Brad, kailangan ikandado to kasama mo eh. Isang off-season lang, pre. Isang off-season. Pumuntahan mo na rin kayo, pagbuhatin na rin natin. Pre, ako Ang laki, kursunada ko to malaki. pang national Oo, team ang yung mga laki. ganyan size sa skill set. Ang tanong lang, kaya bang sabayan yung work rate? Yun ang Yan tanong. talaga eh. Yung kailangan pumukpok ka kasi nasa yun eh. Yes, you have the height, you have the ability, the work ethics. That's the next question there. Kung gaano katindi ang work ethics mo. 8 puntos na naman ngayon ang hawak ng Mapua. Ayun, Morales. na-deflect niya pa yun. Good defense by Mapua. Ito na ngayon si Clint Escamis nagmamadali. May buwelo. Eurostep. Wala. Kanya na naman ang offensive rebound. Cuenco para sa 3. Iyon Bakit? naman. Nga naman. Hindi. Yun yung sinasabi natin, do or die game for this Mapua. The championship caliber that they are. Kaya ito na yung pinakamalaking kalamangan natin ng 11, 24-13. Tsaka Brad, binibigyan sa bodega rito. Ang diin dito ang Mapua. Samantala, mintis pa hindi na rito. Meron pang 10 seconds sa ating game clock for the first quarter. Recto. Uy! Oh! Masyadong malakas yung pasa. But look at the gesture of Coach Randy. Even if they commit a turnover, you know that it's a, kumbaga, magandang intention ito ni JC Recto, but they turn the ball over. Next play para kay Coach Randy. Saka maaga pa. Oo. Okay lang yun na marami kayong possession. Basta ang importante, dinidiinan nyo ng dinidiinan yung binil. We see Gabby Cometa along with Jomel Ancheta on the backcourt. 3-guard lineup. Ian Yes, sir. Torres, Matthew Oli, and Justin Sanchez trying to match up with the guard lineup din ng Mapua. 4 seconds here. Yun lang. Oh! Pangalawa na rin to para dito kay Torres. And great hustle there by Clint Escamis. Ito yung paulit-ulit kong sinasabi ngayong season whenever I do the Mapua games. Okay, sige, 10 points per game ng si Clint. Pero yung effort Yung mga intangibles hindi bumababa. Mas Yeah. nadagdagan pa nga ngayong taon. Hindi bumababa yung quality of game nito ni Clint Escamis. Bumaba yung points, yung rebounds, yung assists, yung steal. But the things na nagagawa ni Clint, hindi bumaba yun. Pero Brad, kasi mahirap pagka ikaw na yung dumidepensa sa best player ng kalaban. Isa pa yun. Tapos ikaw pa yung point of attack ng Yes, offense nyo. sir. Talagang medyo mahirap na balancing act. Pero if there's somebody who can do it, it's Clint Escamis. This kid is a veteran already. He knows how to play in a crucial game, play in a do-or-die game, especially playing for your last playing year. Sayang mga baget, 6'7". Shuffling ka eh, di ba? Oo, Sina-shuffle may oo. responsibility. Yes, sir. 6'7". Yan ang ginagawa ngayon ni Clint. So baseline inbound for Mapua. An opportunity for them to add on to this lead. Quick shuffle of lineup here. Antonio Sebio entering the game for the first time. Coach Charles Chu still trying to find that perfect combination. Nitura para sa 3. Mintes, Sigliane. At dyan matatapos ang ating unang yung eventful, colorful, and it goes for the Mapua Cardinals. This pace really paid dividends for them. 24-13, 11-point lead para sa Cardinals after 1 quarter.
All the fans are here, students are here supporting their squads. And bakit naman hindi? Dahil quarterfinals, guns blazing ang magkabilang koponan. Bo Belga, Martin Antonio. Uy, bati tayo sa mga nasa bahay, Tibay, at yung mga nasa South. Mga kababayan natin sa Mindanao at sa Cebu, sa Cagayan de Oro, sa Davao City. Mayong adlaw sa inyong tanan. Mga nagtanaw natin dula ngayon. Mapua kontra St. Benil. Magandang laban talaga to. Mapua, aatake na naman. Dire-diretso eh. Nakakita ng puwang, akala nila pupukol na itong si Sai Cuenco. Pero shot peg lang pala yon. Dahil tumama na nga yung isa galing Nakaisa sa na siya, offensive rebound. isa So pa kailangan yun. respetuhin mo. Sir Brad, ano to? Silent assassin eh. Ito talaga yung pagka-crucial, ready. Matthew Olney Re-rely ka talaga dito sa for batang to. Iadones. Wala ka rin tulak kabigin kasi lahat ng mga binibigay niya, mabibigat na tira. May tinira pa tong boarding eh. Brad, Crucial na boarding. Pre, alam natin yan. Basta shoot, hindi na tatanungin paano mo shoot. Wala. Sai Cuenco converts Kahit the first free throw. kahit gaano ka acrobatic pa yung tinira mo, basta pasok. Boots yun. Pasok. At saka basta ini-ensayo mo, wala kang maririnig sa coaches mo. So second free throw for Sai Cuenco. He makes it as he sees a shuffle on the lineup. Pasa muna natin kay Gleisel. Playing with a complete lineup today, the Benil Blazers are coming in with high spirits and moral. Kami naman ngayon, this is the mindset of Blazers captain Gab Cometa speaking on their goal of rewriting the story of being eliminated twice by the defending champions. And this same goal is what Coach Charles Chu hopes to instill among his players and having their eyes set on the ground. He wants to see the team play together today, and for him, this means that some guys might have to sacrifice for another. Dagdag niya, they must be able to match their physicality and take better care of the ball, acknowledging that the Cardinals are good at forcing turnovers. Yan muna mula courtside, Coach Hammer and Bo. Maraming salamat, Gleisel. Of course, turnovers has been the Waterloo of the Benil Blazers as we see that potential 4-point play by Matthew Ollie getting clipped. Ito, yun naman ang kailangan mong makuha para dito on offense sa CSB. Kasi makuha zoning, hindi ka naman makakakuha sa loob yan kasi nga naka-zone lang sila. If you make a basket, a couple of threes, they might go man ulit. And yun naman ulit, nandun ka na naman ulit sa comfort zone mo. Pressure release. Yes, oo. High low dito, Nitura, interior passing. Clint Escamis, tapigan ng bola. Hawak na naman ng Mapua. Scramble, nakuha ng Benil. Bagsak si Escamis. Eto na ngayon at umaatake, nagmamadali ang Benil. Sanchez, pasa sa corner. Hahanap ng kakampi. Oli, pipihin, kick out. Cometa, nasa harapan niya si Escamis. Meron pa silang 14 na segundo sa kanilang shot clock. Cometa, mangungursunada mula sa labas. Wala. Tapikan, nakuha dito ng Mapua. Tumatakbo na naman. Trying to engage this offense. Early screen. Recto. Top of the key against Gaspay. Gusto nilang bigyan si De Los Reyes doon pero hindi nila na hanapan ng magandang pasa. Naagaw dito. Cometa. Fast break. Nagminaw ng Malakas. bahagya. At nandun Ayun si naman. Jake Gaspay. Pasabit na lang yun. Bailout. Oo. Pangalawang foul na gano'n kay Recto. Kumbaga, ginawa na lang ng paraan ito ni Gaspay. Ito yung tira ni Gab Cometa, malakas. Speaking of offensive rebounding, nakakarami na itong si Gaspay na to. Pangalawa na niya yan. Pero ang numero natin, Boa, in the first quarter, 9 out of 23 ang Mapua on field goals. But they got 9 offensive rebounds Ayun compared to 3 by the Benil Blazers. So a lot of second chance opportunities lamang doon. Nakawalong puntos out of second chance ang Mapua. So kailangan talaga tanggalan mo sila ng possession dahil Yun na nga. one shot, one rebound dapat eh. Dapat. Kasi nga, playoffs na rin to. Every possession counts. Hindi pwede dito magbibigay ka ng in one possession, makakaano ka ng 3 tira. Hindi pwede. Kailangan as much as possible, isahan lang. Get the rebound for you to have a chance to go on offense also. Saka gusto ko yung sinabi mo kanina, Bo, yung pagka mo box out, hindi mo pababayaan bumagsak yung bola sa lakad. Hindi. Kunin mo sa taas. Oo. Yun yung ginagawa actually ng Mapua. Even if somebody's taking the shot, libre. Ito,
Ganda nung atake sana, kaya lang na-anticipate ni Gaspay. Cometa. Pasa dito kay Oli. Ihahatag nila ang kanilang opensa. Sanchez, ISO against De Los Reyes. Good Inabot. defense. Way to take contact. Nagmamadali pa rito. Pasa, Gonzalez. Corner sa pasa para sa 3. Wala. Mintes. At Celis taking that foul off. Medyo... Kasi dalawa yung... Kasi huminto siya, in-expect niya yung contact. Parang yung elbow tumama. Yes, sa ulo, sa ulo. That's why he was holding on his head. That swing by Basti Reyes might be a momentum shifter. Oo. Kasi bro, delikado yun. Yung, okay lang yun to give up a good hard foul. But getting clipped on the head... Tsaka okay sana kung yung kaliwang kamay yung swipe. Yes. Hindi tatama sa ulo. Yung kanan kasi. Inside hand eh. So talagang tatamaan mo yung katawan. Let's see that again on this angle. And we don't think na he has... intention, no? He has a play for the ball. Pero he really wants to go foul. Kasi biglang nag-minor din si Celis. Biglang mini Pinoy step. So, unspawn tawag dito. Clear, above the head contact. Yes. It's an unsportsmanlike foul. Category 2, excessive hard contact. Buti nga ganun lang. Kasi sa pagkakalam ko, if it's above the shoulder, pwedeng DQ. Yes. Di ba? Buti ganun lang. Ganun lang yung ng ating mga referees. May habol naman sa bola si Basti Reyes. Mandatory substitution. Tinitignan natin dito, mukhang sana wala namang cut. Tony Inot coming in for the Blazers. Mukhang may dugo. Tingnan Hindi lang ganun ka, So tingnan natin kung sasaban dito si Basti Reyes kasi biglang bumalik si Drex De Los Free Reyes. throws for Tony Inot. So pinasok si Tony Inot to shoot the free throws. Yun yung kanina pa natin sinasabi. They've been missing free throws. Both teams, actually, both teams, Bo. Tingnan natin ang free throw story. Mapua, 8 out of 11 for 73%. Pinield, 9 out of 15 with another missed free throw by Tony Inot. Middle Blazers retains a ball possession. Yun naman yung hindi mo ma-afford pagdating ng quarterfinals. Especially if you're trailing, hindi pwede yung ganon. Inot going downhill. Oli attacking. Cometa, corner 3. Oli. Wala. Rebound. At De Los Reyes, maganda nilalaro. That's why extended minutes for him. Para dito sa Mapua. Kanina, lalim na nung hinga usually yan. 3-4 minutes. Pag wala, sub na ni Coach Randy. Pero dito, halos 10 minuto na to. Sai Gonzalez. Shot and move, high class. The usual Sai Gonzalez that we know. Ang hirap din kasi sabayan, naka-angkla yung paa eh. Pag merong space eh. Hindi naman niya sinisipa, which is part of his cylinder. It's either foul ka pa or masaktan ka pa. Mahirap doon pag yung dalawa pa yung nangyari sa'yo. Yun ang matindi. Pag kumbaga double block kayo, nasaktan ka na, foul ka pa. So nakastop na naman dito ang Mapua. Kontrolado nila ang tema ng ating laro. Poste, sa pasap, kontra kay Oli. Handoff, Escamis. Susukatin ng depensa. Good pass. Ayun naman. Catch, finish, ipinako pa ni Drex De Los Reyes. Hindi na siya nagdalawang isip doon. Talagang inilagay niya na. Kaya natamit pa niya yung bola. Sinurbol, sinalpak talaga eh. Minsan lang ako makakuha ng ganito galing kay Clint. Hindi ko ipapahiya yung veterano ko. Inilagay sa ring nito ni Drex De Los Reyes. Ito sa poste. Wala. Sa
Sa pass-up, kick out. Lazarte para sa 3. Oh! Kasado, sigurado, at asintado. Ivan Lazarte off another kick out pass, and the biggest lead for the Cardinals stands at 15. Mga kapuso, nakatutok pa rin kayo dito sa NCAA Season 101. Quick update lang on Rafi Celis after that collision. According to the physical therapist of the Benil Blazers, Christian Calao, he suffered a cut on the left side of his head, and right now he is being examined by the medical team to check kung kakayanin pa ba niyang makabalik sa ating laro. Magbibigay po tayo ng update mamaya, pero ngayon, balik muna sa inyo dyan, Coach Hammer. Maraming salamat, Glycel. Pagka mababaw, sterile strip. Pagdasal mo na hindi ka magka-pop knot para pwede kang magpa-shape ng buhok. Yes, okay. sir. Pero hopefully, it's nothing more than that. Kasi Yes. pagka natatamaan sa ulo, yung concussion, yun yung tinitignan na ngayon eh. Pero dito, Yung atake ni Cyril Gonzalez. ito pa yung salpak, Tsaka- pare. Tinuldukan eh. Oo. Ni Drex de los Reyes. Quick 7-0 run. Ito yung masakit na tumama para dito sa Benil Blazers. After 2 missed free throws by Tony Inot, nag-run bigla itong Mapua. At ginanahan pa sila dito dumipensa. 15 to, Allen Liwag nakaposte against Igliane. Liwag. Good double by Gonzalez. Top shot. Wala na eh. He is even anticipating a foul. Pero hindi tinawagan ng referee. Yung tinira niya na yun. Pero ika-ika si Liwag after that landing, ha? Medyo, ayun. Yung Medyo kaliwang hindi hindi maganda. niya. Kalawang legs. Ancheta getting blanketed by Igliane, and ball remains with the Benil Blazers. So ito yung galaw kanina, Bo. Tingnan natin, ha. Off that face basket, namamasahe, PP hit. Tingnan natin yung paa dito ni Allen Liwag. Awkward landing on that left ankle. Cyrus Cueto. Ito nakita natin medyo yung facial reaction niya. Medyo hindi maganda. 15 Oo, seconds eh. on the shot clock. Ayun. Balik sa zona itong Mapua. Oli, Mintes. And on that scramble, ball will go back to Mapua. Bo, balikan natin, ha. Nung naglaban tong dalawang team na to, kaya nakakuha ng malaking lamang ang Benil. Tumatama yung outside shooting nila. Dito, manaka-naka eh. Oo, hindi ka pa I think makakita. Nakaisa pa lang. Nakaisa pa lang sila. Oo. Yun Dalawa. yung... dalawa. Check natin, ha, sa 3-point field goal. Sama ka, Bo, isa pa lang. Isa pa lang. 1 out of 9. Yun yung tinira ni Oli na may foul pa kay JC Recto. After that, wala. Oo. Kasi Hindi- nung hindi unang mo rin- meeting nila, yun ang nangyari. Hindi mo rin mabibreak ang zone if you're not making a basket sa labas. Tsaka kahit binibigyan yung outside shot, karipas din yung takbo Yes, ng mga oo. defender, sina-challenge. Saan tabayanan natin kung mahahanap dito ng Benil Blazers yung magic touch nila. Dahil malaki-laki itong kanilang lamang. Lazarte, pinustihan si Ancheta! Nanlalaki yung mata ng mga gwardya ng Gwardya, Benil oo. pag nakakakita sila na si Ancheta o si Torres yung nasa ilalim. Pushing foul, It's really a mismatch between Lazarte and Ancheta. Kaya Perfect. naman, good recognition. Panigat pa lang titignan mo eh. Saka, ito yung kagandahan din ng mga player ng Benil, ng Mapua rather. Mamamaglaro. Yes, sir. Mula point guard nila hanggang big man nila, iisa yung hulma eh. Yun lang talaga Mamaan yung ano tayo. nila. Tapos, madiin kami dumipensa sa kabila. Mamain nyo rin kami. Yun ang ano doon. Kaya lang, mintis yung free throw dito ng Lazarte. But they'll take the field goal. Under 5 minutes tayo dito sa ating second quarter. 15 ang lamang ng Mapua. Ancheta. Naghahanap sila dito ng buwelo sa kanilang opensa. Inot. Mintes. And Tingnan rebound mo naman goes yun. to Di ba? Mapua.
Akala mo, Alin Liwag has the advantage on that offense of that rebounding position, pero they just keep the ball alive. Itong sila Sarte, napunta pa rin sa kanila yung bola. Brad, mahirap kung hindi mo kukunin ng dalawang kamay, tapikan. Ang kalaban mo, tatlo eh. Tatlo, oo. So 25% lang yung chance mo ma-rebound. Eto, Liwag, sinicure ng dalawang kamay. Ganun dapat eh. At saka sa NC, Brad, alam mo yan po. Marami. Pagka rebound ka sa NC, swerte ka pag natawagan ng foul yung hampas sa braso mo. Kalmot-kalmot ka na. Good pa. Ito yung atake ni Igliani, napalakas lang. Medyo nailang. Ayun, buti tinawagan ng foul. Usually yung mga ganun. Minimal contact. Let go. Let go. Isa lang yung natatawagan, apat yung tumatama. Yun ang kadalasan. So kailangan strong with the ball ka dyan. Alin Liwag, susubok ng short jumper. Inot, and that's an offensive rebound and a putback for Tony Inot. And he scored the season high. If I'm not mistaken, 25 points against Mapua. We'll check his production. That was his season high. That was his welcome back in. 20 plus points, 8 boards, 5 assists against Mapua in that lone encounter in the eliminations. And here he is getting an offensive rebound and the putback. So Escamis ngayon, binabagabag ni Ian Torres. Pasa kay sa pass-up. They're looking to take advantage of this mismatch. Cuenco, speed mismatch, getting double. Pasa, sa pass-up, downhill. Ganda naman nung Brad, baliktad pa yung pektus. Alam niyang kaya siyang pwede siyang abutin ni Alin Liwag doon, pero he goes for the reverse. Brad, ang hirap ng pektus na yun. Alanganin yung pwesto eh. Oh, good defense by Igliani, just tying up Sean O'Malley. Wala na mapuntahan si Sean O'Malley doon. Escamis sa atake, float shot. Wala, tapi ka ng bola. Kuha dito ng Binild. Sanchez, babangga, bubuhat at kukuha ng field goal. Minama na. Kung gusto nang mamaan ng CSB, minama na ni Justin Sanchez doon. At kailangan nilang sagutin dito ang tawag dahil after that basket na ibaba nila sa 13 ang lamang ng Mapua. Uy, idol na natin to. Bata pa lang tayo. Literal ha. Bo, alam mo yan. Alam mo yan. Happy birthday, our management committee member, of course, long time NCAA lifer father, Vic Calvo. Brad, maraming regalo sa atin ngayong araw na to ha. Saktong-sakto na tayo dalawa talaga. Father Vic, happy birthday po sa inyo and a good present. Ayun yung balik kontra reverse eh. Kaya siyang abutin kasi ni Alin Liwag eh. Kung sa harap, ito naman yung atake ni Justin Sanchez. Speaking of mamaan, minama niya na dun. Itong si sa pass-up. Kasi pagka playoffs na. Iba rin ang laro. Yung physicality. Kaya kailangan meron ka mabubunot na parang mga pangpanalay na pangdiinan na. Kahit naman sa pro elimination, sukatan. Pagdating ng quarter semis, iba na. Kumbaga mamaan na rin dito. Sa pasa, pipihit, pinoble. At nakadagit ng foul din. Traveling on that drop step. Ganda ng posisyon ni good double. Sean O'Malley doon. Sean O'Malley. Mahirap dukutan eh. Lapad eh. Parang ito yung speed. Nung bago ka sinabihan na magbawas ng timbang, mas malaki ka dyan pag pumayr eh. Di ba? Yung doble. Brad. Ngayon, Brad, medyo slim na eh. Slim na eh. Pag tumatanda ka, Brad. Pag nagiging veterano, pre. Pag nagiging veterano, slim bobel ka na magkakasama kita. Alright. So, nakakuha na stop dito ang Binild. Opportunity for them to cut down a little bit more on this lead. And Tony Inot trying. Ayan na naman. Yung tapik-tapik na rebound. That's a good result para dito kay Alin Liwag. Just keep the ball alive para dito kay Alin Liwag. Pero yun nga eh. Gusto niya tabigin pataas. Kaya lang, merong agad sa likod eh. May mapuha agad sa likod. Gang rebounding, Brad. Apat, tatlong kalaban niya dyan pagtapikan kasi dinadambol talaga.
ng Mapua yung mga rebounds. At saka di ka nila babox outin, kukunin nila sa ring. Ayun Yan, naman. oh, kukunin ka nila sa ring eh. So kailangan hawakan mo talaga. Nakakuha pa nila dito. Yung stop, Cuenco, pipihit, matatapikan sa likod ni Umali. 19 Not a good gamble for Sean Umali. He might be called for a foul on that one. Buti na lang na bola lang ang natapik niya. Ito yung isa sa mga magandang nilalaro. Si Drex de los Reyes. Kaya naman, extended minutes for him. Babad na babad. Cuenco para sa 3. Mintes, talbog ng bola. Rekta sa outside. Muntik na naman sana kay Concepcion yun. Malakas lang. Lakas lang. A minute and 43, 1-4-3. I love you yan, Brad. Yan. Bill muna tayo sa mga medyo pa-sweet. Yan. Gusto yung patwitamas lang tayo, pero pag nasa court, Iba na yun. diinan. Ibang usapan na yun. So 13-point lead for Mapua. Sanchez. Ikot nila ng bola rito. Torres trying to get this zone offense. Palitan tayo ng traveling. Natawagan si Sean Umali. Good intention para dito kay Sean Umali. Kaya lang natawagan siya ng traveling. Good intention. Needs improvement on execution. Yes, sir. So palit ng tao dito. Pinasok si Jake Gaspay. A little bit more of an offensive rebounder. Si Gaspay. Isa ba yun? Baka mas maganda pambasag sa zone defense. Pwede din. Mapua. Both Gaspay and Liwag. Pinagsabay na ni Coach Charles dito. Para masakit sa katawan. Box outin yung dalawa pag may buwelo eh, no? Pero okay lang. Pero kasama Matchup sa naman trabaho. nila Kasama sa trabaho. Hindi, tsaka si Drex de los Reyes naman ang matchup nila. Masahe kung masahe. Ito ngayon naman po. Nitura. Trying to get this high-low play. Ganda ng salo ni De Los Reyes. Ang lalim na niya. Soft hands. Right Ayun na nga. Di ba? Inspired basketball para dito kay Drex de los Reyes. He was really asking for it. Tsaka ang lambot ng kamay. Oo, Ang ganda lambot nung ng ano kamay eh. pag Nung pumipili. touch niya eh. Soft touch talaga eh. Ikot ng bola. Inot para sa 3. Wala na naman. Pintes. Rebound dito ng Mapua. That's why Mapua keeps on running the zone dahil wala pa eh. Wala Isa pa tumatama rin eh. Oh, isa pa rin. Yung Ano kay dito? Oli pa rin. Talunin nyo kami sa labas. Yes, sir. Escamis, may advantage sa speed against Liwag. Nagkaroon ng ball screen. Susubok mula sa labas. Kumalog. Ayan na naman. Karambola. Yun na naman yung rebounding, offensive rebounding nitong Mapua. It's Nitura between Inot at that time. Pero good thing, maganda yung position nito ni Inot. Grabe yung depensa ng Mapua dito. Limiting Pinil to, as it stands, 24 points with under 30 seconds here in the first half. Sanchez, kick out. Torres, kailangan nila to. Wala na naman. Rebound na naman ba ng Mapua? Yang busa na espasyo dito si Nitura. One shot. One stop, one shot. Yun lang yung nangyayari dito Yes, sa sir. Pinil. Yun ang maganda sa nangyayari sa Mapua. They can make a stop. The next question there is getting the rebound. Kasi nga, wala kayong matchup dito because you guys are zoning. So, Inot, pass back, Sanchez. Torres, siyang susubok mula sa 3. ayun na. Kailangan nila yun. Oo, they need to make more of that para medyo umalis itong Mapua sa zone. Kaya lang kung pa-isa-isa lang out of 5, out of 7, they will stay. Very low percentage kung ganun. Right now, it's just 2 made 3-pointers for the Pinil Blazers. And they're facing a 12-point deficit or halftime score 39-27. 12-point advantage.